Okay, magandang gabi sa lahat. Nakita po ba ang ano natin dyan? Slide. Yes, Prof. How about sa ano natin dyan? Sa signal natin dyan? Okay lang po ba? Wala, hindi ba putol-putol? Okay naman, Prof. Okay. So kahit nasa 8 tayo, so 7 ang nandito. Tingnan ko muna. Okay. Nandito si so ano pa lang. So dalawa pa lang mga kapatid. Dahil ang oras natin ay ah Sir Moses, pwede po bang opening ano tayo? Opening prayer. Pero bago tayo mag-opening prayer ay paki-play po sa ating school song. Wait lang po, Prof. Hanapin ko. School. Sige po. Kapatid Jerry Faustino, pwede po bang kayong mag-lead po sa ating opening prayer? Yes, Prof. Magandang gabi. Pagkatapos po ng ano natin, school song, pasok ka po para sa opening prayer. Okay po, okay po. Prof, stop mo muna yung share screen mo po, Prof, para makapag-share screen ako. Thank you. In the world, but not of the world, our Lord Jesus goes reigning on. In the hearts of us ministers, saved by grace through faith alone. With us a great army of chaplains, preachers, teachers for marching on. Now the world could have inner peace, hope and joy in Christ alone. We are united in God the Father and in His Son and the Holy Spirit, working hand in hand to accomplish the great commission. Logos PH, Logos Philippines, International Instituto. Our alma mater, Logos PH Instituto. Our alma mater, LILBSI. Our alma mater, LCLBSI. Shall we reverently bow our heads for the word of prayer?
our great God, creator of the heavens and the earth. You are acknowledged as the sovereign ruler of this vast universe. Praises and honor is ascribed to your wonderful name because you are a loving God who protected us, who saved us throughout the day's work that you have entrusted to us. Thank you, Lord, for the safe travels going to and fro into our homes. And Father in heaven, this evening we invoke your holy presence to be in the midst of this platform as we continue to study the lessons that our professors, our doctors will share to us. That this will enlighten us, to give us more knowledge and wisdom, to be of effective servant in your vineyard. Bless in a special way our professor this evening, Doc Aris, that you may anoint his lips, that he may speak words that would encourage us and strengthen our faith by the grace of our Savior Jesus Christ. Forgive us, Lord, of our trespasses that we have committed this day, and may your Holy Spirit will continue to strive in our hearts that we may always choose the right path in serving you. Thank you for granting our prayers, hearing us in Jesus' name. Amen. Maraming salamat kapatid. So, welcome po at sa ating mga kapatid dyan na bago lang nakapasok. Lahat naman siguro tayo dito ay may mga history na sa ating subject. So, sa lahat po ng pumasok sa 610 ay may 10 points po, no? At mamaya magbibigay po ako ng apat or magbigay tayo ng para sa apat na estudyante, no? Para sa reporting. Magre-report at pipiliin ko mamaya sino yung mag-report by next Tuesday. So, bibigay ko rin sa inyo ang topic ninyo mga kapatid. Okay, so balik po tayo sa napag-iwanan nating topic. So nung nakaraan mga kapatid na naputol tayo dahil sa naubusan tayo ng oras. Dito tayo magsisimula sa ating talakayan sa Deism o Deism. Ito yung different theisms based on the nature of the gods. So ibang pangalan po siya dahil ibang konsepto po ito mga kapatid. Pasensya na po ay may ingay talagang bata dito. Okay? Ano po ang Deism? Deism is a philosophical and theological concept that posits the existence of a supreme being or creator, often referred to as God, based on reason and natural observation. Often referred to as God based on reason and natural observation rather than religious doctrine or revelation. So hindi po ito sila nakasalalay mga kapatid kung anong nakasulat, kung ano man ang pinagbabasihan o pagbabasihan ng mga sulat mga kapatid.
kundi base lang po sa kanilang mga haka-haka o obserbasyon sa paligid. No? Sila po ay naniniwala, mga kapatid, na may nag-i-exist na Diyos na makapangyarihan, na siya ang lumalang at tinatawag din nilang itong Diyos. Yes, believe that God created the universe and established natural laws, but does not intervene in human affairs through miracles, divine revelations, or personal interactions. So, iba ang kanilang paniniwala. Doon naniniwala sila, mga kapatid, na may Diyos na naglalang. No? Pero, ibang klaseng Diyos ito, mga kapatid. Kasi sa kanilang paniniwala, base sa kanilang mga pag-iisip or sa kanilang mga haka-haka, mga kapatid, base doon sa pinaniniwalaan nilang Diyos, ay yes, naglalang may nilalang ang Panginoon. Oh, at gumawa siya ng mga batas. No? Pero hindi siya salamuha or wala siyang pakialam sa mga tao. Ni magpakita siya, no? At magawa ng mga miracles, divine revelation, sa pamamagitan ba ng panaginip, sa mga vision, at saka sa mga kung ano-ano man na mga pamaraan para siya'y makipag-usap sa mga sangkatauhan, o di kaya siya mismo ang makipag-usap, no? Na hindi katulad sa mga kapatid, sa Diyos na nasa banal na kasulatan, na may ginagawa siyang mga pamaraan para makipag-usap or makipag-communicate sa mga tao, sa mga nalalang niya, mga kapatid. Pero sa kanila, itong deism ay talagang walang paki, no? Ginawa lang ang tao, ginawa lang ang mga hayop, ang lahat ng ang mga bagay na nasa ibabaw ng mundo, pero wala talaga siyang pakialam. Instead, they assert that God's existence can be inferred from the order and complexity of the natural world. So yun po ang kanilang pag-iisip, yung konsepto nila, mga kapatid, patungkol po sa Diyos. So minsan, no? Minsan, mga kapatid, baka may mga pangyayari na sa ating isipan na ganun din ang nature ng isang Diyos na ating pinaniniwalaan. Pero kung ito ibabase natin sa banal na kasulatan, no? From
Nawalan ng internet si Prof. Aris. Dahil okay. So, balik at ito po ang kanilang isa sa mga ito yung mga apat na mga paniniwala nila mga kapatid, no? Kung bakit ganun na lang ang kanilang mga konsepto patungkol sa isang Diyos na parang walang alam sa mundo. May ginawa nga siyang mundo pero walang makikipag-usap siya sa mga kanyang mga nilikha. Itong matalakay dahil talagang baka darating na lang sa isang punto na ang ating pag-iisip na ganun magkapareho sa deism, no? Para din ating paniniwala kung saan nakasulatan. Key tenets of deism include first the existence of God. Deist the existence of a transcendent impersonal deity who created the universe but does not involve itself in the ongoing operation of natural processes or human affairs. So yun po ang kanilang isa sa kanilang mga konsepto patungkol sa ito'y hindi nakapatay, hindi nakapatay kung ano bang sulat, no? Or mga sulat na may pagpapatayan, logic and favor of laws and phenomena. So yun nga, no? Ang pinagbatayan lamang nila ay yun lamang yung mga yung kanilang nasa isipan, yung kanilang naiintindihan, no? Yung mga lohika nila, no? At kung kasama na rin ang kanilang mga pag-obserba, no? Pagbabatay kung ano man ang mga paniniwala sa kanilang paligid na maniniwala din na may Diyos. So, ganun din, no? May pag-ano sila, no? May pag anong tawag dito? May pag-comparison sila, na pagbibigay ng mga kung ano yung pinagkaiba sa Diyos ng iba at sa Diyos nila na pinaniwalaan nila. Rejection of revelation. Hindi sila naniniwala nito mga kapatid. Deists reject the notion of divine revelation, believing that God's existence and attributes can be discerned through rational inquiry and contemplation of the natural world rather than through scripture or religious teachings. So, ganun nga, kung sila ay magbabatay dito sa ating banal na kasulatan, ay hindi sila naniniwala na ganun ang mga ginagawa ng Panginoon na may anong tawag dito, may ginawang mga pamaraan ang Panginoon kung papaano siya makipagsalamuha, papaano siya makipag-usap, at papaano siya magpapakilala sa mga sangkatuhan. Sa kanila ay hindi, no? Walang ganun na nangyayari sa kanilang pinaniniwalaang Diyos. Natural religion, deism promotes a form of natural religion, emphasizing the innate
human capacity to perceive and understand the divine through observation of the natural order and moral intuition. So yun nga mga kapatid, no? Base lamang, nakabatay lamang sila kung anong nakikita nila sa paligid, no? Kung ano yung nakikita nila sa paligid, so binigyan nila ng meaning yun. So yun na ang kanilang batayan kung papaano nag-i-exist ang isang Diyos. Pero iba naman ang konsepto sa konsepto natin na naniniwala sa isang Diyos na nakatala talaga sa banal na kasulatan. Sa atin, may maraming mga pamaraan ang Diyos na kung papaano siya salamuha, papaano siya makipag-usap, papaano niya i-reveal ang kanyang ipapagawa, no, sa mga tao. Pero sa kanila wala po. So hindi po nagbabatay diyan ang kanilang paniniwala patungkol sa isang Diyos. Ganon po ang period in Europe and America. First scientists and intellectuals who sought to reconcile religious belief with scientific discoveries and rational thought. So, okay. Hindi po ba putol-putol tayo dyan mga kapatid? Putol-putol, Prof. Putol-putol. Okay, mag-change ako ng ano. So ngayon, hindi na putol-putol dyan o putol-putol pa rin? Loud and clear na. Okay, thank you. So, proceed tayo mga kapatid. Okay na. So, sa mga founding fathers po ng United States, mga kapatid, sa Amerika, ay talagang itong tatlo ay nangunguna ito, no? Itong sina Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, and Thomas Paine held deistic beliefs. They advocated for the separation of church and state and emphasized the importance of reason and individual liberty. So itong tatlo mga kapatid ay nangungunang mga propagator, no? Nagiging propagator rin ito sa paniniwalang sa konseptong deism mga kapatid. Certain branches of Unitarianism, while Unitarianism encompasses a wide range of theological belief. Some Unitarians embrace deistic principles, emphasizing the unity of God and the importance of reason and religious understanding. So yun po, no? Yun po ang mga relihiyon, no? At mga taong mga sikat na naniniwala at may konseptong ganitong konsepto mga kapatid. Different theisms based on the nature of gods. So ito ding monolatry. Ano itong monolatry? No? Is a religious belief system in which worship is directed towards a single deity while acknowledging the existence of other gods or spiritual beings. So iba sa kanila mga kapatid, no, itong monolatry. Kasi doon naniniwala sila na maraming Diyos, pero may mga pagkakataon na sila po ay isa lamang ang kanilang sasambahin. No? Directed towards a single deity while acknowledging the existence of other gods or spiritual beings. Unlike monotheism, which asserts the existence of only one supreme deity. Sa atin kasi, sa monotheism mga kapatid, o monotheistic concept, ay nag-iisa lamang Diyos na makapangyarihan at wala ng iba. No? Base din yan sa ipinahayag sa banal na kasulatan ng ating pinagbabasihan.
Pero itong monolatry, mga kapatid, ay talagang isa ang kanilang sinasamba, pero naniniwala sila na may iba pang mga Diyos. Monolatry recognizes the presence of multiple divine entities but chooses to worship one above all others. Kaya nga, so base nga sa kung ilaliman pa natin ang monolatry na na konsepto, mga kapatid, no, ay marami ngang Diyos pero isa lamang ang kanilang pinili na sambahin. The central deity in monolatry is often considered the most powerful or significant, serving as the focus of devotion and religious practice. So doon lamang nakatuon ang kanilang mga paniniwala at ang kanilang mga pagsamba. At yung mga ritual or ano pa ba yung mga ginagawa nila, no? Yung mga religious practices nila ay doon lamang nakatuon sa Diyos na ganung klase, no? Kasi pag hindi sila babaling doon sa pagsasamba sa may mas yung mababa na kalidad na pagka-Diyos. Pero yung pinaka makapangyarihan sa lahat, yun ang kanilang sinasamba, mga kapatid. Key characteristics of monolatry include primary deity. Monolatric religions center their worship on a single primary deity, often referred to as a high God, no, or supreme being. This deity is typically regarded as the creator or ruler of the universe, and it's accorded special reference in honor. So maraming Diyos sila pero may tinatawag silang high God or supreme being. At yun lamang nakatuon, doon lamang nakatuon, sa kanya lamang nakatuon ang kanilang mga pagsamba. Acknowledgement of other deities. While monolatrists primarily worship one deity, they acknowledge the existence of other gods, spirits, or divine beings within their cosmology. These secondary deities may have specific roles or domains, but are considered subordinate to the primary deity. No? Kaya hindi na sila sumasamba. Do may mga departamento, kumbaga, no, may mga may mga nirepresentahan sila, mga kapatid, pero iisa lamang sila doon sa, no, naka-umbrella lamang sila doon sa pinakamakapangyarihan na yun ang sentro sa kanilang pagsamba. Exclusive worship. Monolatry emphasizes exclusive devotion to the chosen deity with rituals, prayers, and sacrifices directed towards the particular divine figure. Other gods may be recognized or invoked in certain contexts, but worship and primarily focus on the chosen deity. Cultural variation. The concept of monolatry can manifest differently across cultures and religious traditions. Some monolatric belief system may elevate different gods or goddesses as the primary deity, reflecting cultural references or historical influences. So, yun nga, no? Ano naman ang mga religion, no, na nag-adapt nito, mga kapatid? Religions and cultures that historically practice or espouse monolatry include yung mga ancient Israelite religion, no? Yun ang kanilang paniniwala noon, mga kapatid. Scholars suggest that early forms of Israelite religion inhabited monolatric tendencies. So siguro kung pinagbasihan ng mga scholar yung mga watak-watak. Yes po. May slide ka po ba? Yes po, yes po. Pero hindi po wala po. Okay, sige, Wala. sige. Pasensya na po talaga. Akala ko na ano na. So, yun, mga kapatid, no? Ang isa sa mga relihiyon na dati, sabi ng mga scholar, ay nag-practice daw nito yung mga ancient Israelites. Pero para sa akin, no, dahil sila talaga yung pinaka nagsamba sa totoong So meron na po diyan, mga kapatid, may slide na po bang nakikita? Yes, Doc. Okay, thank you. Yes po, meron na po.
So ito yung sa aking pagkaano mga kapatid. Scholars suggest that early forms of Israelite religion exhibit monolatric tendencies, particularly during the period of the Hebrew Bible, Old Testament. Hindi ko na lang i-play, hindi ko na lang slideshow para okay? Particularly during the period of Hebrew Bible, Old Testament, while Yahweh or yung tetragrammaton na 4 na letra, alpabito mga kapatid na YHWH, the God of Israel was revered as the primary deity. Other gods such as Baal and Asherah were also acknowledged albeit with the disapproval. Pero yung mga gods dito mga kapatid, itong mga si Baal, si Asherah at si sino pa man, yun po yung mga sinasamba ng mga Israelita noon nung sila ay kumalas o di kaya sila ay umalis at sila ay naimpluwensyahan sa mga karatig bansa nila mga kapatid o yung mga tao na sa kanilang palibot, no? Dahil nga alam naman natin yung mga Israelite ay talagang sa iba't ibang mga henerasyon ay sila ay ginawang slave, no? Dinala sila kung saan man ang mga bansa o imperyo sila ay napasakop mga kapatid. Kaya minsan may mga scholar na nag-isip sila na may posibilidad na itong mga ancient Israelite ay hindi sila nag-practice talaga ng kanilang Judaism. Kung hindi ay sila ay nagsamba din sila sa ganito ganyan. Pero sa influence po yan mga kapatid. Hindi talaga yan ang kanilang totoong relihiyon. At sino pa bang nag-adapt nito? Itong Hinduism or itong mga Hindu. Certain sects of branches of Hinduism, particularly those that worship specific gods or goddesses as the supreme deity within their tradition, may be considered monolatric. For example, yung mga Vaishnavism, which centers worship on the God Vishnu, can exhibit monolatric elements. So mayroon ding sikta sa ilalim ng sa umbrella ng Hinduism mga kapatid na tinatawag na Vaishnavism, ay meron silang pinili na makapangyarihan at doon lamang nakatuon ang kanilang pagsasamba or pagsamba. At yung mga ancient Near Eastern religions, some ancient Mesopotamian, Egyptian, and Canaanite religions practice forms of monolatry, venerating a chief god or goddess while acknowledging the existence of the divine beings within their pantheon. So kaya makikita nyo dito mga kapatid, no, sa mga artifact ng mga scholar. At ano naman itong Henotheism? Pasensya no, bilis-bilisan ko lang para matapos natin ito at mabigay ko ang topic ng reporting sa susunod na schedule natin. Henotheism, isa din itong klaseng konsepto sa nakabase po ito sa nature ng Diyos or ng mga Diyos. Is the belief in worship of a single God while acknowledging the existence of other gods. Parang magkapare-pareho sila ng konsepto sa deism. Pero iba ito mga kapatid, no? Ito ang monolatry. Iba itong Henotheism. Bakit ano bang pinagkaiba niya? In Henotheistic belief system, a particular God is considered supreme or primary. But this does not necessarily deny the existence of other deities. Instead, it focuses devotion and worship primarily on one God while recognizing the validity of other divine beings. This concept allows for acknowledgement of multiple gods without necessarily worshiping them all equally. So, sa monolatry, iisa lamang, doon naniniwala sila na may mga ibang Diyos, pero under lamang sila sa umbrella na sa kanilang mga sinasamba. Pero itong Henotheism mga kapatid, merong mga ibang Diyos, pero may supreme being, may supreme God sa kanila, pero malaya din silang pumili doon sa iba, no? This concept allows the acknowledgement of multiple gods without necessarily worshiping them all equally.
Pwede nilang sambahin pero hindi talaga parang may hindi kung ano bang tawag dito. Hindi balanse ang pagbigay ng kanilang pagsamba doon sa ibang Diyos. No? Nagpractice din ito ang Hinduism, no? Kasi ang Hinduism, mga kapatid, under po sa umbrella ng Hinduism ay marami talagang mga sikta din o mga paniniwala na nag-adapt din itong klaseng konsepto or henotheism concept. Is often cited as an example of religion that exhibits henotheistic tendencies. In Hinduism, various gods and goddesses are worshipped, with each devotee often having a personal preference for a particular deity as their primary object or worship. No? Marami silang paniniwala ang Diyos, pero malaya ang isa kung sinong pipiliin nila. No? Sinong pipiliin nila. Para bagang sa Katolisismo, no? May mga santo sila. So, malaya ang bawat isa na pipili kung anong santo or patron ang gagawin nilang patron, no? Sa kanilang bahay o di kaya sa kanilang barangay. Kaya makikita mo, mga kapatid, sa bawat barangay, sa bawat city, may iba't ibang patron. Sa bawat bansa may mga patron silang inilagay. Pagkatapos sa bawat city may mga patron din, at sa bawat lungsod may mga patron, sa bawat barangay may patron, may piniling patron, at sa bawat sa loob ng barangay may mga sitio, may mga patron din, no? So inilagay nila diyan, mga kapatid, no? Malaya silang pumili kung anong patron or anong Diyos ang sasambahin nila. With each devotee often having a personal preference for a particular deity as their primary object of worship. While individuals may worship one deity more prominently, they still recognize the existence of other gods within the Hindu pantheon. This aspect of Hinduism reflects henotheistic beliefs where devotion is directed towards one God while acknowledging the presence of others. So yun po ang mga pag-iisip ng mga nag-apply or nag-adapt nitong henotheistic belief, mga kapatid, na mga Hindu. At doon naman sa Near Eastern ancient Near Eastern religions, ito din ang ginawa nila. Many ancient civilizations, including those of Mesopotamia, Egypt, and Canaan, practice forms of henotheism. They often worship a supreme deity while acknowledging the existence of other gods within the pantheon. At ang mga Greeks naman, no, mga sinaunang Greek, while ancient Greek religion included a diverse pantheon of gods and goddesses, where there were periods when certain cities, states, or individual focus their worship on a single deity, such as Zeus, Apollo, or Athena, without denying the existence of other gods. So yun po, no, nagpractice din ito. At ang ang mga Romano din, no, sa mga sinaunang Romano, similar to ancient Greek religion, Roman polytheism involved worshiping multiple gods and goddesses. But there were instances where certain deities such as Jupiter or Mars were elevated to a position of prominence in a specific context. So may mga tao din na mga Romano noon na pipiliin lamang nila yung ganitong klaseng Diyos, no? Yun ang ilalagay nilang sentro sa kanilang pagsamba. At ang mga Norse din, no? Norse mythology. In Norse mythology, there were gods like Odin, Thor, and Freya, who were venerated more prominently than others. So itong mga si Freya, Odin, itong si Thor, yung sikat ngayon na movie, mga kapatid, ay kinuha po itong konsepto mula sa Norse mythology, indicating a form of henotheism where devotion was focused on specific deities while acknowledging the existence of the entire pantheon. Some indigenous religions, certain indigenous or tribal religions around the world may also exhibit henotheistic tendencies, where reverence is directed towards a primary deity or ancestral spirit while recognizing the presence of other spiritual entities. Ano naman itong
katenotheism. No? Isang klase din itong konsepto, mga kapatid, na nakabase kung ano ang sa nature ng Diyos. No? Ito yung konsepto nila. Is a religious concept where multiple gods are acknowledged. Marami din silang mga pinaniniwala ang Diyos, mga kapatid. But only one is worship at a time. Ang nakaano lang by schedule, naka-schedule, mga kapatid, no? Ibig sabihin, kung ngayong araw na ito, ibang Diyos ngayon, no, ang sasambahin. Pag bukas, ano naman bukas is Wednesday bukas. So pagka bukas, kinabukasan ay iba na naman ang magsiship naman sila sa kanilang devotion o sa kanilang pagsasamba sa iba na namang Diyos. So naka-schedule po lahat 'yan, no? Para bagang sa Katolisismo na parang mga pista. No? Iba't dito sa Bohol, mga kapatid, sa May 1 hanggang 30 or 31, kung may 31 ang May, ay nako mga kapatid, no? Kung may kakilala ka, kung ikaw isang Katoliko, ay talagang pwede ka nang hindi magsaing sa isang buwan. Bakit po? Kasi pwede ka punta doon sa bawat araw. Bakit? Dahil nakapista yan, naka-schedule na po ang pista. So dito, ang katenotheism, mga kapatid, ay parang ganito din ang konsepto, no? Na sa bawat araw o sa bawat panahon may iba't ibang mga pipiliin sila na naka-schedule na kanilang sambahin, which with each deity being considered supreme in its own right during its worship. This belief allows for the acknowledgement of various gods without necessarily denying the existence of others. Hinduism is often cited as a religion that incorporates elements of katenotheism. No? Grabe talaga, no? Ang Hinduism din talaga, mga kapatid, no? Parang lahat ng konsepto mga kapatid sa paniniwalang may Diyos ay parang sa kanila lahat, no? Especially in its worship practices where devotees may focus on one deity at a time while recognizing the presence, the significance of other gods. Nasundan niyo po ba ako, mga kapatid? Dito tayo sa atheism at papasok na tayo doon. Magbibigay na ako ng mga topic sa pinakaunang 4 na estudyante. By next tag 20 minutes lang po ang 20 minutes. 20 minutes para may 20 minutes pa rin din tayong may interaction. Atheism is rejecting different theisms ito, mga kapatid, napabilang ito dito. Bakit kaya, no? Bakit kaya napabilang dito? Ano ba ang atheism talaga? Ano bang pag-iisip ng mga taong ito? Is rejecting the belief in one God or gods. So talagang sila ay lahat walang Diyos, no? Walang Diyos, o sa Bisaya pa, walay nagtikaw-tikaw, no? Walang Diyos na nag-exist sa mundong ibabaw, sa ilalim at saan paman. It is the opposite of theism. Kasi ang theism, alam naman natin ang theism, sa umbrella ito na paniniwalang may Diyos. At sa ilalim nito, may iba't ibang mga kamay na ang bawat kamay ay may iba't ibang konsepto. Which is the belief that at least one God exists. Yan po ang theism. Pero itong theism, wala talagang Diyos na nag-exist. A person who rejects belief in gods is called an atheist. Adding an A, meaning without, before the word theism results in atheism, or literally without theism, no? So yun po ang synonym po ng atheism, without theism, no? Ngayon, atheism is not the same as agnosticism. Agnostics say that there is no way to know whether God exists or not. Being an agnostic does not have to mean a person rejects or believes in God. Some agnostics are theists, believing in God. The theologian Kierkegaard is an example. Other agnostics are atheists. So sa loob din ng agnosticism, mga kapatid, ay parang na-divide sila, no? May naniniwala na may Diyos at meron namang hindi naniniwala, no? Gnosticism refers to a claim of knowledge. Agnostic or Gnostic has sufficient knowledge to make a claim, adding an A
meaning without before the word Gnostic results and agnostic, or literally without knowledge. No? Without knowledge. Ngayon, sino itong pinaka mga taong na ano sa kasaysayan, na sikat sa kasaysayan na hindi naniniwala na may Diyos na nag-exist? Itong si Anaxagoras was the first known atheist. Sa lahat ng mga atheist na hindi naniniwala na may Diyos, ito siya ang pinakasikat. Bakit kaya ito sumikat, mga kapatid? He was an Ionian Greek born in Clazomenae in what is now Asia Minor. He traveled to other Greek cities dahil nga nagiging sikat din siya dahil talagang ito ay pumupunta siya sa iba't ibang mga syudad, no, para ipalaganap yung kaniyang konsepto. In his ideas were well known in Athens. Socrates mentioned that his works could be bought in Athens for a drachma. So may siya yung kanyang konsepto, mga kapatid, no? Yung kanyang yung mga konsepto isinulat kayang ginawa niya para ma-establish niya at ibinibinta niya, mga kapatid, no? At ito'y mabibili doon sa Athena, no? Eventually he was prosecuted and condemned for impiety and banished from Athens. Anaxagoras' beliefs were interesting. Bakit nagiging interesting? He thought the sun was not a god. O, isa din ito sa rason kung bakit sa anong tawag dito, hinuli at nagiging siya, kalaban siya ng estado. Bakit ka? Dahil ang paniniwala kasi noon ay ang sun ay Diyos. Pero sa kanya ay hindi yan Diyos and was not animated. Hindi yan buhay. No? Hindi kagaya yan sa pag-iisip ninyo o konsepto ninyo patungkol sa araw na yan. The sun was a red hot mass many times larger than the Peloponnese. The moon was a solid body with the geographical features and made of the same substance as the earth. The world was a globe, spherical. Dahil ang paniniwala din noon ay flat, mga kapatid, no? Sa sinaunang kapanahonan nila. Kaya anong tawag dito? Galit na galit sila dito, no? Kaya isa siya sa nagiging pinakasikat, mga kapatid. Atheists often give reasons why they do not believe in a God or gods. Three of the reasons that they often give are the problem of evil, the arguments from inconsistent revelations, and the arguments from non-belief. So sabihin nila, kung may Diyos, bakit ikaw lang pinapakitaan ng Diyos mo? No, kung siya ay gumawa sa mga tao, nilalang niya ang mga tao, bakit sa kanya lang nagpapakita o nagpaparamdam ang Diyos na yan? Ibig sabihin, may posibilidad ng taong na yan ang nagsasabing nagparamdam sa kanyang Diyos, guni-guni lang niya. Ibig sabihin, wala talagang Diyos na nag-exist at yung pag-iisip na may Diyos ay isa lamang guni-guni. Ngayon, the argument from inconsistent revelations and arguments from non-belief. Ngayon, kung mayroon pang Diyos, dapat ang mga tao ngayon ay perpekto ang katawan. No? Walang depekto yung katawan. Walang abnormal, walang ganito, walang ganyan. Walang nag-ihirap kung may Diyos, kung may pakialam pa at may Diyos pang nag-exist, gumawa sa tao, then wala sanang nangyayaring ganyan. Not all atheists think these reasons provide complete proof that gods cannot exist. But these are the reasons given to support rejecting belief that God exists. Some atheists do not believe in any God because they feel that there is no evidence for any God or gods, nor gods and goddesses. Sabi ng mga atheist, kung hindi makikita sa microscope, ay hindi yan. Wala yan. No? So ang Diyos mo ay hindi makikita sa microscope, no? Ay hindi yan, wala yan. Hindi yan nag-i-exist. Kasi lahat ng nag-i-exist ay may physical body. Ay may ganito, ganyan. Makikita dito sa through science. No?
Sinabihan na ba kayo diyan ng mga kapatid na ay ang Diyos mo hindi nakikita hindi totoo yan ang Diyos mo dahil hindi nakikita sa microscope? Ha? Nakarinig na ba kayo ng ganyan? Ng pag-iisip na ganyan mga kapatid? Na sinabihan kayo ang Diyos niyo ay hindi totoo dahil wala talagang Diyos? Bakit? Guni-guni niyo lang yan. Kasi kung merong ba ang Diyos, nakikita yan. Nakikita yan sa sa microscope. No? So believing in a type of theism means believing a proof assumption. This atheists think a simpler explanation for everything is methodological naturalism, which means that only natural things exist. Occam's razor shows simple explanations without many unproved guesses are more likely to be true. So yun nga ang pagkasabi ko mga kapatid kanina. So ngayon, magpili po tayo bago tayo mag-end mga kapatid, pili po tayo ng 4. Ibigay ko po ito, diretso na lang po tayo. Ang mag-report po nitong number 1 ay si kapatid na Faustino. No? I-report mo kapatid kung ano ang agnosticism. Agnosticism. Yes. Sinong nag-practice nito? Anong relihiyon ang nag-practice nito? No? Kailan ito nagsisimula? Sinong mga famous na mga tao na natanyag na mga tao na may konseptong ganito? So yun po, ikaw po ang pinakauna, 20 minutes po sa susunod na Martes. No? At itong agnosticism, no, ibigay ko ito kay Jover Gio Igueron, no? Agnosticism, ganun din ang konsepto mga kapatid, no? Ang format, paano ka mag-relay sa amin, no? Mag-report sa amin patungkol sa topic na ito, agnosticism. At itong Gnosticism, si Ma'am Minel Bajoyo po, no, ng Thailand, siya po ang mag-report nito. Ganon din ang format ng kanyang report sa next Tuesday. At itong animism, no? Ang animism po, ang mag-report nito ay si Ephraim Placido, no? Ikaw po kapatid ang mag-report nito. Sunod po kayo kasi kung 20 minutes, nasa ano pa ito? 2, 4. Susubra na. So ano na lang, mga 15 minutes siguro kaya? Para maano natin, makuha natin sa isang oras talaga itong 4 na topic na ito mga kapatid. So kung may tanong po ba? Pero dahil wala na tayong panahon mga kapatid, anong oras na? Pasensya na po, no? Anong oras na po ba? Kasi sa laptop ko is 6:55. 7:04, Doc. Okay. Ibigay na po natin ang pagkakataon sa susunod na professor. Maraming salamat mga kapatid at God bless po sa ating lahat. Thank you, Doc.